Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Kung nasang panig ka man ng mundo, pare, magluluto tayo ngayon ng simple-simple. Tokwa lang. Itong tokwa na to, si Alvin ang nagre-request ito doon pa. Si Alvin, hindi man mahilig kumain ng gulay yan. Kumakain ng tokwa yan, pare. Mahilig sa tokwa yan, di ba? Pili ka. Game po, tokwa. Ito yun. Ito yung sinasabi ko kasi... Hindi, pre. Kumain ng madman ng toko. Kaya ko madman kumain ng liam. Normal na tao. Pag pinapili mo, liempo, tokwa. Liempo, matik. Pero kakain din naman ng tokwa. Siya nahihirapan. Yun yung point ko. Mahilig si Alvin sa tokwa. Ang unang request si Alvin actually sa akin, tokwa 10 ways worldwide. Nag-research kami, pre. Ang hirap. Karamihan ng tokwa dishes sa makikita mo ay ginagawa lang nilang meat replacement. Ganun lang. Hindi tayo gagawa dito ng adobong tokwa. Hindi ko sila gagamitin as meat replacement kasi yun yung pinaka low hanging fruit. Yun yung pinaka basic. Yun yung pinaka-common, di ba? At hindi tayo magtotokwa dito dahil gusto natin maging healthy. Hindi yun. Magtotokwa tayo dito dahil gusto natin ang tokwa. Huwag natin tingnan ng tokwa bilang health food. Well, yes, healthy ang tokwa, di ba? Pero tingnan natin siya as indulgent. Masarap ang tokwa, di ba? Marami kaming nakita kung ano-anong recipes. Pero basically, eto pre, kung gusto mo talagang yung tokwa, pwede mo siyang, alam naman natin ito, meat replacement, adobong tokwa, pwede yan. Kalderetang tokwa, bahala ka sa buhay mo, di ko kakainin yan. Pero, kalderetang tokwa, minudong tokwa. Huwag naman tinolang tokwa, pero konting naman. Pero ang punto ko dito kasi, ang tokwa ay neutral in flavor. So pwede mo siyang haluan ng kung ano-ano ingredient. Pero dito sa episode na to, i-explore natin kung ano pa mga pwede natin gawin sa tokwa, pare, sa labas ng pangkaraniwan na. Pero meron ding mga ibang pangkaraniwan, pare. So with that said, dun tayo sa unang recipe natin at eto, baka magustuhan ng mga anak mo. Pakita na lang natin. Wow! Anak mo ba ito? Sapakin mo. Ha? Ito ang tokwang gagamitin natin, pare. Yung mga typical na nabibili sa Korean grocery. Pre, ang dami ng Korean grocery. Kasi dami na ng court yan sa bawat barangay. Alam mo yun? Kung ilan yung court sa barangay nyo, ganun karami Korean grocery dyan, di ba? Ngayon, lalo sa Baguio, pre. Daming Korean grocery sa Baguio. Hindi ko alam, may Korean population ba sa Baguio? Mga normal na tao doon, mga Pilipino, uminom soju eh. Di ba, pre? Ewan ko, ang galing lang. Baka may ako pag-Baguio na. Ang kapal naman ng mukha mo. Nag-food trip pa kayo gamit budget. Hindi ka sa mukha. Hoy! Siningin ko sila doon. Nag-sound kami sa Baguio. Sorry. Kaya kaya namin doon. Sorry, na fake news. Pinag-usapan ka nga namin. Yung sa tinulugan natin, nag-soju pa tayo. Anyway, ito nga. Ang gagamitin natin, firm or semi-firm na tofu. Bakit ito ang pinili kong gamitin samantalang meron naman tayong mga tokwa sa palengke natin? Bakit? Ito kasi yung pinakamalapit doon sa tokwa ang mabibili sa palengke. Ngayon, kung bakit hindi yun yung tokwa ang binili namin? Kasi ayaw namin bumili ng luma. Ito dilemma dyan, pre. Kapag dumating ang tokwa sa palengke, lagay ka dito ng Filipino tofu hulmahan. Kahoy lang yun, pre. Kahoy lang yan. Na ganyang kataas yun. Mga ganyang kataas. Umu-order kami ng rekta sa manufacturer, may malapit dito. Pero ang nagiging issue kasi dyan, as time goes by, lumiliit yan. Yung tubig tumatagas at nagiging ganto siya. Kaso, paminsan-minsan na, hindi ko sinasabi lagi. By the time na firm na siya, maasim na rin siya. May ganon, di ba? So, eto, in my experience, hindi siya masyadong umaasim, di ba? And I believe locally manufactured pa rin naman to. Kambal Road. Wala naman siguro Kambal Road sa Korea, pare, di ba? Simple lang to. Malamang nga, naisip nyo na kung pwede ba to. Pero gagawa tayo ng tokwa shake price, pare. Ganito lang yan, madali lang yan. Pero eto kung meron kayong mga tokwang mabibili sa palengke nyo, pwede na yon, pre. Make sure lang na walang asim. Paano malalaman? Amuyin nyo. Pwede nyo amuyin nyo, walang problema doon, di ba? Mga manok nga bago bilhin, inaamoy di ba? Ganyan na ganyan yun tokwa sa atin di ba? Tapos siwain natin to na parang fries. Yan. May makikita kayong technique sa internet na pinipress pa yung tokwa para mabawasan yung tubig. Pwede nyo rin gawin yon. Pero ako, I find na hindi na siya masyadong mahalaga, at least para sa aplikasyon na ito. Ngayon, eto yan. Gusto natin sa fries. Malutong, hindi ho ba? Siyempre. Oo. Ang tokwa, lulutong yan for a while, pero pag nahangin na hindi na masyado. Eto technique dyan, pre. Cornstarch. Punasan ko lang, medyo basa pa. Nakikita ko yung mga fried chicken, cornstarch, din yung iba na ginagawa. Share mo lang, ganon? Ay, sorry. Ganon dahil... Pwede yun. So, cornstarch. Pero dahil mahaba na yan, fragile na yan. So, dahan-dahan lang kayo. Ganyan lang ang pagtaktak dyan, Huwag ganon, Ganyan lang, para dahan-dahan lang. Yan.
Mentras mas matagal yung niluluto, mas nagiging mahangin yung tokwa sa loob. Pansin mo yun sa mga lugawan, di ba? Butas-butas na yung tokwa niya. butas-butas na. Oo. So, depende na sa inyo yun. May impis pa loob. Siguro. Hindi ko masyado naintindihan yung siyensya sa likod niyan, pero parang ganun nga, di ba? Di ba sa fried chicken natin, meron tayong technique na binababad natin yung manok sa harina para mas kumapit siya. Please, wag niyong gawin sa tokwa yun kasi masyado matubig yung tokwa. Masyadong kakapal yung balot. Baka imbis sa tokwa price yung kinakain nyo, cornstarch price. Ayaw natin nun. We do not Like that. Tama, di ba? So, prito lang muna natin to. Tapos, shake-shake na natin. Oh, pare, oh. Maputi siya. Una sa lahat, bago yung mantika namin, baka makarinig na naman tayo, di ba? Ginagawa namin dati sa resto to. Maputi talaga siya, pre. Tsaka hindi namin sinagad kasi para hindi butas-butas yung loob. I-shake-shake na natin itechewa. Pero, hindi ito, again, masyadong malutong. Ang nagpalutong lang talaga sa kanya is yung coating niya. Tapos, mabilis nung lumambot, gawa ng, ang tokwa ay matubig talaga. So, habang sumisingaw, yung stimula sa tokwa, ina-absorb siya nung natin. Tawag mo rito, breading natin, ang coating natin, di ba? Pre, cheese powder. Kaya natin dyan. Ay, ang totoo, hindi ito shake-shake price. Kasi pag shake-shake mo to, madudurog siya. Toss-toss price lang to. Yan. I suggest din na wag masyadong super coated kasi yung mga powder na ganito, malat. Depende na lang siguro sa klase ng powder na makukuha nyo. Baby powder. Sige, put powder gusto mo? Si Ian, sabi ko kasi ako nagpo-put powder ako eh. Kasi yung baho ng pako gusto kong kontrolin eh. Si Ian hinayaan na lang eh. Sabi niya, ayaw niya mag-put powder. Bakit? Kasi nagpuputik eh. Eh, tiga mo. Pre, No. cooking channel to ha, cooking channel to. Sorry. Oo. Oh. I mean, etong na to snacks na to, para pang-adult siya. Pang-adult siya. Wag natin lokohin yung mga sarili natin na magugustuhan ng bata to. Ay, hindi. Pag yung anak mo kumakain ng tokwa, hindi maganda. Actually, no, mas mahirap pakainin ng bata ng gulay kaysa tokwa kasi ang ayaw ng bata sa gulay, speaking from experience, ay yung pagiging fibrous niya, yung pagiging matigas niya. Yung lumalaban. Oh, yung lumalaban. Ito malambot naman yan eh, di ba? Ulit tayo. Bakit ganito yung sour cream? May ganyan talaga yan? Oh, may bits yan. May... Hindi bukbok to. Hindi bukbok. Okay. Oh, sour cream, pare. Hindi ka ba sour cream, guys? Hindi. Ano ka? Kunyari potato corner, cheese, o kaya barbecue. Pero pag meron, ewan ko kung meron pa. Dati meron wasabi. Mas magandang tingnan yung sour cream kaysa doon sa cheese. Kasi medyo patsi-patsi yung itsura ng cheese. I mean, aesthetics, kung gusto nyo punuin, bahala kayo. Pero aalat yan, pre. Oh, last, pare. Ikaw pa rin ang... Baby ko. Yan. Ngayon natin, Day. Kala ko may bukbok ulit eh. Oh. At ito na nga ang ating kantokwa. Pare, tokwa fries. Kalaban ng potato corner. Kung ikaw ay nagko-control ng carbs, pwede kang bumili dito sa kantokwa. Pare, di ba? Subukan naman siyang okay, pero paano natin malalaman yan, Alvin? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo muna to. Ang hirap. Tama ba? Ay, slow mo muna to. Konti lang. Konti lang. It's not that bad. Pero Bin, tatanungin kita. Ito ay dalawang klaseng putahe. Tokwa at fries. Nasaan siya? Leaning on tokwa o leaning on fries? Nasa tokwa siya. Nasa tokwa siya. So, dahil tokwa pa rin siya, nahugis fries lang, ano ang masarap sa sausawan dito? Suka ako dyan pag tokwa lang. Pingi ako niya sa sausawan. Meron sila sausawan ng chichirya dito eh. Nagpo-food trip sila eh. Ay, ito pala, may son. You like it or no? Okay, pasado sa bata. Ngayon, dahil mas tokwa siya, sausaw natin dito sa suka. Nga, hindi masarap gawa mo, nasausawa. Okay, ngayon, kung titignan natin na mas malawit ba ito sa spectrum ng fries, meron tayo dito. Pinoy sausawa ng fries, pre. Ketchup mayo, di ba? Surprisingly, mas bagay siya dito. Feeling Kasi ko, pag may powder. yun. Feeling diba? ko kasi pag may powder. Try din natin dito sa ating sour cream. Nga, kapag kinain mo siya ng ganito, walang harmony. Kung ano yung lasa niya, yun na siya. Pero kapag nagkaroon ka na ng sausawan, such as this, diba? I mean, not so bad. It's not that evil. Barbecue natin, ito. Ang barbecue powder na binila, hindi gaanong kasarapan. Lasang chichirya. Pero, dahil lasang chichirya siya, bagay siya lalo dito. Diba? Sipin nyo, nagsawsaw kayo ng piwi. Nagsawsaw nyo sa suka. Masarap kaya.
Okay, ito gusto ko sabihin dito sa snack na to. Ang galing, galing. Ngayon ko lang na ano to. Kapag sinawsaw mo siya, 7,100 island dressing. Filipino 1,000 island eh, Filipino. Naglalasa siyang fries. Pero kapag sinawsaw mo siya sa suka, naglalasa siyang tokwa. Alam ka dito? Para. Saan ako yung calamaris ng square? Di ba no? O, sausaw mo ulit dito. Fries na. Fries na, ang galing pre. Meron kang ano, pwede kang mamili. Ano bang gusto mong malasahan? Fries o tokwa? Ngayon, ang mali ko, hindi ako nag-iwan ng walang coating para matikman. Baka mas okay ba siya na ganito? ang galing. Sa fries. O, ngayon, tikman mo to. Di ba? Di ba? O, kunin mo na yan. Ang galing. Pwede mo siyang pabor sa bata, pabor sa matanda. Di ba, no? Ngayon, I suggest, kung gagawin nyo to, gawa rin kayo na isang walang flavor. Walang powder, oo. Pero sa lahat ng to, pinaka, I guess, bagay doon sa tokwa, yung sour cream. Yung cheese, sakto lang eh. Barbecue, lasang Pritos ring eh. May Pritos ring pa ba? Meron pa ba? O, lasang Pritos ring. May Pritos ring pa ba, pre? Wala na. Meron pa. Yun. So, feeling ko sour cream. Pero, pwede rin naman talaga, may powder na lang dyan. Na bahala na yung mga bisita nyo. Kaya sila mag-shake doon, di ba? Pwede to, pre. Pwede to. Napakaganda na ito. I mean, simple lang yung ginawa natin dito. Pero ako personally natuwa ako kasi may discovery na pwede pala to, pwede pala to. At legit, pre, mag-iiba yung experience ako. Kung di kayo naniniwala, itry nyo, pare. Legit. No joke talaga. Eh, dito natin masyashowcase ang kapangyarihan ng sausawan na kaya niya magpabago ng putahe. Depende. Hindi, ng putahe lang, di ba? Tagumpay to, pare. First dish pala. Dahil ko na agad natutunan, no? Ito next dish natin, tofu-centric talaga to. Tokwa-centric talaga tong dish na to. At ano to, isa to sa madalas sa pinupulutan namin dati, nila Alvin. Dito sa bahay, dito mismo. Dito mismo sa likod na to nung hindi pa parang kitchen studio. Ano to? Talagang, hindi dirty kitchen. Dirty only kitchen. Kasi pag siya mo dirty kitchen, meron ka bang clean kitchen. Ito lang talaga yung kusina namin. Tapos lupa-lupa, nagpuputik, alam mo yon. To, inauthentic mapo tofu. Ang mapo tofu basically ay tokwa na sinarsahan mo, na gustong-gusto ko siyang niluluto. Dati niluluto ko pa to minsan kahit walang giniling, di ba? Pagka talaga nagkakaipita, walang budget. Tapos, wala itong, kaya ko sinabing hindi ito authentic kasi wala itong Sichuan peppercorns. Ang Sichuan peppercorns ay basically bulaklak na nakasarapan na parang paminta. Tapos, kapag kinain mo siya, medyo nagmamanhid yung bibig mo. Mantika. Lagyan na natin, sibuyas. Ayan, nag-walk na uli ako. Marami daw kasi nakakamiss ng walk eh. Tapos, paborito ni Alvin, luya. Yan. Kala ko, fake. Bawang. Lenggini, yobab. Sorry. Tapos, ito isa pang paborito ni Alvin, pre. Pero ulit? Tause. Yan, tause. Pero walang sabaw, pre. Black beans, Chinese black beans. Lagay ko na lahat. Gagawin ko dyan, di ba? Para mahirapan si Alvin. Ma-invite kaya natin si Malupiton dito. Oo nga, sana naman. Malupiton, baka naman. Last brother ko pa naman. Ano yun? Pagod na kasi ako magluto eh. Hanap na ako ng double. Malupiton, baka naman. Naghahanap na rin kami na ibang trabaho eh. Oh, ha? Ay, I mean ano? Kulab lang, pre! Kulab lang! Sorry. Anak na. Ay! Aga! There. Who's there? Tokwa, wish your boyfriend was hot like me. Tokwa, wish your boyfriend was hot like me. Tokwa! First entry yan, di ba? Oo. Habang nag-iisip ako ng knock-knock, yung tokwa, hiwain na natin. Kung paano hiwa gusto nyo, actually, may nakita pa nga ako dati prito eh. Hindi ko trip yung naka-prito. Hindi ko trip. Kasi intense yung flavor ng sauce natin, tapos fresh yung lasa ng tokwa, di ba? So, nagko-complement siya sa isa't isa. Ganyan-ganyan lang. Depende na, pero dapat medyo maliliit na cubes. Yan. So, tostahin pa natin ng konti ito para lang mas lumabas yung lasa ng baboy at iba ingredients natin. Nga pala, no, isa sa mga trick na ginagawa ko dati, kapag walang baboy, kumukuha ko na isang tokwa, hinihiwa ko ng sobrang liliit, tapos piniprito ko yon. Piniprito ko yon para malulutong siya na ganyan. Tapos sasama ko sa sarsa para at least may ibang texture. Parang gano'n. Pwede nyo gawin yun. Kung gusto yung wag gumamit ng karne. Ngayon, kung gumamit ng karne, gamit kayo. Iba kasi talaga yung lasa ng karne. Di ba? Pero etong karne na to, aminin ko medyo marami to. Dapat konti lang yung karne niya talaga. Ang mga kalahati lang nito, di ba? Pambahay. Next na ilalagay natin ay ito, chili red bean paste. Para sa akin, isa talaga to sa nagbibigay ng lasa sa mapo tofu. Dito nakasalala yon. So, lahat na ba to? Oo, lahat na yan. Gisa lang natin yan. Kung ako talaga, maanghang na maanghang talaga. Tsaka nga pala, etong chili bean paste na to, ito yung magbibigay nung yung deep red color talaga doon sa mapo tofu natin. Tapos, parang nanay at lola, kakanawa natin ang tubig yan. You know? Ay! Hoy! There. Tokwa! Tokwa! Tok, 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 baka magagalit. Ay, tok, tok, kaya naiinis. Ano yung original word? Joke lang yun.
Yo! Na-amaze lang ako dun sa thought process. Nakakatawa ba siya? Pero na-amaze lang ako. It's a different topic. Nakakatawa siya. Pero yung formulation ng knock-knock, maganda, maganda. Pero medyo naparami talaga yung lenggini ko, aminin ko. Timplahan na natin to. Steak pa ba yan? Safe yan! Ano ba yan? Paminta! Medyo dinamihan ko lang yung paminta. Pamalit lang dun sa Sichuan peppercorns natin. Para may konting kagat pa rin. Nor oyster sauce, pare. Nor chicken powder, pare. Siyempre. Tsaka para dagdag umami lang. Patis, pare. Yan. Isa pang pambalanse. Konti asukal lang. Kasi baka masyadong... Alam mo na. Hindi. Hindi pa ba? Sorry na agad. Yan, pakuluin lang natin to. So, okay na halos yan. Kumukulo na siya. So, pwede natin palaputan. Cornstarch and water mixture lang. Slurry. Ayan. Medyo malapot siya than the usual. Pero kapag nilagyan kasi natin ng tokwa to, magbabago pa to kasi kakatas yung tokwa sa sauce. Malapot na siya. Lagyan na natin yung tokwa at ang aking bunso ay umiiyak. Parang iba yun. Saan pa ba yan, pre? Hindi bunso yan. Bansot yan eh. Yan. Kung tutuusin, medyo mura-murang ulam o pulutan. Nakukulangan ako sa tokwa. Hindi dapat ganyan eh. Dapat marami talagang tokwa, pre. Hindi na maputo po yan, mapuginiling. Mapuginiling na yan eh. Lagay na natin yan. Okay. Okay. So ngayon, lakasan lang natin yung konti yung apoy. Pagka kumulo, hinaan natin para lang mag-travel dun sa tokwa yung ano niya. Init kasi dati, naalala ko. Nagluto ako niyan. Nabitin ako sa tokwa. Lagay ako ng tokwa. Kumain ako. Labi pero tokwa sa gitna, pre. hindi siya maganda experience. So hintay lang muna natin kumulo yan. Tapos okay na yan, pre. Okay na to, pre. Ayan o. Pag hinahalo nyo siya, ganun lang sa ilalim. Yung making sure lang na hindi siya naninikit. Paborito ko yan. O. Tira mo yan o. Diba? Malagay mo dayan. Tatagilid mo. Kala mo galing sa restaurant ko. Nakakaasar nga minsan sa mga restaurant na nakainan ko. Yung mapo tofu nila, ang daming karne. Sana mapo karne, di ba? Tapos, may huli pa tayo ilalagay dyan. Sesame oil. Leeks, pare. Pwede naman spring onions o kinchay, pero mas masarap na substantial yung greens na nakakain mo kasi ano yung flavor niya, strong. Kailangan mo ng freshness. Kaya malaking tulong yung ano na yan, yung dahon ng leeks na yan, di ba? At eto na, pare, ang ating mapo tofu, isa sa aking paboritong tofu dishes sa buong mundo, pare. So, ano bang kailangan natin gawin? Magtanggal sapatos. Sir, take pa na natin yan! Jerome! Slow mo muna, konti lang! The perfect bite ang binili ka. Diba? Bumalik ako sa sinako ng China. Ito kailangan kong i-address yung bagay na to. Ang sauce nito, dapat talaga medyo maalat. Bakit? Makapal yung tokwa, pre. Kapag matabang siya, tapos kinagat mo yung tokwa, tatabang siya, tapos uulam mo pa sa kanin. Kaya dapat talaga medyo maalat siya. Hindi maalat na totally unpleasant na, pero siguro isang level mas mataas sa normal mong ialat. Parang ganon. Kasi kung hindi, pre, hindi naman papasok yung alat dyan tulad ng halimbawa adobo. Papasok yung alat sa karne. Hindi mangyayari dito yun. Kasi una, saglit lang natin niluto. Pangalawa, medyo makapal talaga siya. Amidi, halika din na eh. Knock! Ay! Ay! Mister! Tokwa. Tokwa ho! Soja ba? Ay, hindi, mali. Knock! Who's there? Tokwa. Tokwa ho! Tokwa ho. Tama ako na. Tokwa mami yun. Parang umilit yung ulo. Wala, hindi ko alam yun eh. Pag uminit ulo niyan, sino ang problema? Ikaw ba? Ako. Ako ang problema. Kaya please, gandahan natin ang mga knock-knock natin. Ito yung sinasabi ko. Maaring maganda yung material. Pero sinira ng delivery. Soja ba? Ito, yung knock-knock ni Amin din, maganda yung pang-comment, pre. Di ba? The best pa rin. Ang sarap talaga nito. Malis ka na. Baka mag-knock-knock ka pa eh. Pero ano nagdala talaga ng lasa dito? Yung red bean chili paste. Yun talaga. Yung red bean paste na yun. Pwede nyo talagang alisin yung karne dito. Magprito lang kayo ng malilit na tokwa para may ibang texture. Yung black beans, ginagawa ko yun. Yung black beans, pwede nyo alisin. Lalo kung ang pangalan mo ay Alvin, pwede mong gawin yun. Pero ako gusto ko yung black beans. George, halika dito. Importante rin na merong wag puro sabaw titikman mo. Kailangan may tokwa talaga. Perfect bite dapat. Ayun na.
Yeah. Masarap siya pero, ayun nga. Hindi mo kaya yung gato anghang. Hindi mo kaya. Mali ako. Pero legit pre, kung di ba kayo nakaka-try nitong bagay na to. Kasi pre sa atin, ang tokwa natin piniprito lang eh. Alam mo yung piniprito, sinasawsawan. Try nyo i-brace pare. Hindi naman kailangan talagang i-prito. Tulad nito, di ba? Ano tayo sa pangatlo natin? Tapos eto, medyo basic lang to, pre. Eto susunod natin, pare. Ano lang to? Parang condiment lang to. Pero alam ko nagawa ko na to. Doon ata sa Tokwa episode natin. Pero re-reiterate ko lang dito. Na-amaze ako doon sa ginawa ko na yun. And baka hindi naman lahat kayo napanood yun. Gagawa tayo ng hummus na may tokwa, pare. Pag hummus, kailangan talaga natin ng garbanzos. Ito ay garbanzos sa dilata. Natinanggalan natin ng balat, pare. May balat pa rin kasi yan. Kaya natin dayan. Kuha tayo tokwa. Siguro equal parts o baka mas marami ng konti yung tokwa. Siguro kalahati lang. Ganun rin. Lagyan natin dyan. Tahini, pare. Basically, yung tokwa dito, ang binibigay niya dito ay body, pare. Sesame paste lang to. Kung wala nito, pwede rin naman. Pero masarap na may ganito eh. Asin. Ito, natutunan ko lang to. Napakita ko na rin to dito. Yellow, pare. Para mag-loosen up, olive oil. Medyo marami-rami talaga yung yung olive oil. At totoo lang, hindi ko alam yung role ng yellow dito. Pero legit, ha? Mid. Hindi ko alam eh, pero talagang kumikinis siya kapag nilagyan mo ng ng yellow. Scrape lang natin yung gilid. Giling pa. As lemon nga pala, pare. Pigaan na natin dyan. Check. Oh, pare, ang ganda niyan. Oh, di ba? Pero lang natin konti pa. Legit ang galing talaga ng yellow trick na yon. Tikim. Ang galing. Ang galing. Asin pa. Asan na yun? Yung lemon na piniga ako. Dito. Barbero. Ito. Lengi pa. Lengi. Malamang may gumagawa na talaga nito. Hindi lang ako aware. Kasi parang marami ng tao na experiment sa tokwa di ba? Malamang talaga may gumawa na nito. Ayun, kung sino ka man, ang galing mo. Pero wala eh. Naisip ko lang to nung gumawa tayo ng tokwa. Di ba? Pare, ang ganda niya. Talaga mo ba ng bawang? Ay, oo, nakalimutan ko maglagay ng bawang. Balik natin, pare. Tinitignan mo lang kung attentive ba kami. Tama. Test, alam ko yun. Akin na uli yan. Pre, gawa sa tokwa yan. Alam mo kung talagang lang, baka nga pwede, tokwa na lang alisin yung chickpea. Pero kasi may lasa yun eh. Pero yung main structure niya, talagang galing sa tokwa, di ba? Olive oil sa taas, paprika, pare. Tapos, ano yung sasawsaw natin dyan? Ito na lang, pre. Doritos. I mean, hindi traditional to. Chicheria, kahit pero dapat talaga tinapay, pita bread. Actually, ang totoo niya, nakalimutan na yung bumili. Ito lang ang meron. Buti na nga lang meron. Kasalanan ni George. Kasalanan ni George. Eto na nga, pare. Ang ating tofu hummus na mukha namang napakaganda, pero napakasarap kaya? Hoy, nagtatanong ako. Ay, oo naman. Pero bago yun, tignan muna natin. Jerome, slow mo muna. Konti lang. The perfect bite. Ulit. The perfect bite. Uy, Gagi, hindi ko alam Midi. sinabi na kasing i-update niya, Windows XP pa rin to eh. The perfect bite. Ito na Midi. Dali, restart mo. The perfect... Ay, tikman mo to. Ano? Sarap, di ba? Oh, legit. Ang galing. Upo ka na. Umisa pa. Ayaw pa umupo. George, hindi ka dito. Alam mo niya ba kung ba't hindi ko tinatawag si Rani lagi sa Tikim Shot? Paano, habang nag-i-install mo si Jerome, kumukuha na yan dyan. Kumukutsara na yan dyan. Kanina, pagkakanta, sabi, ang sarap. Wait ako yung kamay, nandun nasa loob na ng food processor eh. Ayan, umisa pa. Yan, hindi ko na tinatawag. Kasi nauuna yan, pre. Nauuna talaga yan. Isa pa. Ang napansin ko dito, sige, lumayas ka na. Ang napansin ko dito, kapag nilagyan mo siya ng tokwa, mas light siya. Mas light siya kaysa sa purong Hindi sobrang, medyo... Uy, iba yan ah. First papuntang last yan, pre. Lupit Tokwaception. Tokwaception. Pero mas light talaga siya. Pwede mong gawin na puro tokwa. Mamimiss mo yung lasa ng garbanzos eh. Kailangan yun eh. I-cut mo lang siya ng tokwa. Dagdagan mo lang siya ng tokwa para medyo mabawasan yung carbs siya ng konti. Diba? Kasi... Mas silky. Exactly. Kita mo, hindi ko pinatikim pero alam niya. Alam niyo ba, hindi ko pinapatikim si Ian. Bad trip ako dyan eh. Yun lang naman. Pero sige, liga dito. Yun. Lagi, hindi. Yun ang totoo niyan. Madalas fasting talaga si Ian. Di ba?
Oh, hindi, legit pre. Okay, ano ang properties na naidagdag ng tokwa dito? Siya lang ba ay, kumbaga, naisama lang? Hindi. Kung naglagay ka ng tokwa, mas light, mas airy, mas fluffy yung hummus mo, pare. Tapos, may lasa bang soy? Meron, pero konting-konti lang. Alvin! Alvin! Oo! Hoy! Just goes to show na masarap talaga. Alvin! Ikaw ay, nakikita ko, ikaw ay gumagawa ng mga kapay. Kapay. Mula sa vines. Vines. Vine, oo. Medyo social ka na. Oo, dati ang sausawan lang na alam mo, suka. Oy, may patay. Saka Patays. kalamansi. Ngayon, eto, tikman mo. Ano yan? Hamaus. Kaharap ira. Diba? Diba? Oo na nga eh. Diba? Umisa pa. Lahat ng pinatikim ko ngayon, umisa pa. Diba? Hindi, baka nagkakamali lang ako eh. Isa pa. Tikman mo. Diba? Pero kung pipino yan, isusuka niya yan. Bakit? Diba? Alam mo carrots yan. Oo, kung carrots yan. Pipili, tatapon niya. Hindi, pero legit maganda yung maganda yung hummus, no? Tapos ang ganda talaga, ang fluffy niya, ang airy niya. Medyo parang na siya, papunta ng konti sa mayonnaise. Alam mo yon? Papunta. Tama. Papunta siya ng konti doon. Ang ganda. Pangalawa to sa mga nagustuhan ko ngayon. Kasi syempre, Mapo Tofu, number 1, di ba? Pero, yung panghuli natin, hindi ko alam. Napakagandang idea nung gagawin natin. Pero hindi ko pa sure kung masarap ba talaga siya, di ba? Maganda to. Kasi nung research namin ni Alvin, parang naman yan. Pero wow, ang galing. Pero paano natin malalaman yun? Gawin na natin yun para gagawa tayo ng stuffed tofu. Ang last natin gagawin dito ay stuffed tofu. Parang nakagawa na ako ng gantong version dati, pero gusto ko lang siya mas i-improve pa. Kalahati ng tokwa natin, prito muna natin. Sumasawsaw ko daliri ko dyan eh. Nung binyag talaga ng anak ko, ang galing ni Giovanni. Paglabas sa mga paghila niya ng gano'n, may lumabas sa babae, sila dudot, palakpakan talaga. Tuntua yung mga bata sa binyag, di ba? Kami talaga yung mga bata doon. Piprito natin to na parang pritong lugawan. Makapal yung balat. Ganun yung gusto natin. Kasi ang idea dito is pag naprito natin siya ng ganun, matigas na yung balat niya, tapos fresh pa yung loob niya, maihiwaan natin, tapos makakalkal natin yung loob, matatanggal natin yung tokwa, tapos mapapalamanan natin siya. So sibuyas sana, pero liksa lang muna. Ganun din naman yan. Mas masarap pa to ng konti, tsaka masasayang na naman sa amin to eh. Yan natin dyan. Hindi kailangan ng food processor pero mas makakatulong lang talaga siya kasi gusto natin itong palagkitin para maganda yung, para solid yung palaman natin, di ba? Lengi, pagka naninikit siya, usod-usod nyo lang, huwag nyo masyadong pupersay kasi kapag nag-form yung crust niyan, maano naman siya, matatanggal naman siya, oo. Uy! Alam ko yung tunog na yan, pare! Yan ay Comment of the Day! Alvin, sino ba yung nag-comment na yan? Galing kay @CreativeMind637. Uy, Creative Mind. Hello, Ninong. Hello I din. am currently at my lowest right now. Break up from my 8 years relationship because of cheating and grief from pet loss. At ang panonood ng mga videos mo nakakapagpakalma sa akin ngayon. Tuloy lang sa pag-produce ng mga quality content and more power po, and God bless always sa Team Ninong. Heart. Ang cute ng dog mo, Ninong. Hihi. Bigal din po yung alaga kung nag-cross na Facebook. Yung mga cheating talaga na yung Yung mga cheating na yan. cheating na yan eh. Paano nila nasisikmura yung mga ganyan? Tama. Cheating. Hindi. Ay, hindi ba yun? Hindi. Mali. Mahirap talaga yan. And alam mo, wala naman akong payong maibibigay sa'yo. Kasi kailangan mo talagang damhin yan eh. Pero nakaka-relate ako sa'yo sa pet loss. Hindi lang namin sinasabi, pero recently namatayan kami ng alaga. Hindi po si Luna. Actually, nagpalamay pa kami yan. Nasa amin na yung cremated remains niya. May mga picture pa and all. So, masakit talagang mawala ng pet. Puwet, hindi masyado. Hindi, masakit din mawala ng puwet. Ako, wala na akong puwet eh. Pero yun nga, ano yan, pre, wala kang pare o kung sino, kung babae man, lalaki, hindi ko sure eh. Creative minds eh. Pero, ayun nga, sa cheating, wala, tarantado talaga yung mga yan. Oo. Pagdating sa pet loss, masakit yan eh. Nung sa totoo lang, ito aminin ko sa inyo, dati, ayoko talaga mag-alaga. Kasi alam ko, hindi yan mabubuhay na singhaba ng buhay mo. At mauuna talaga mamatay at mamahalin mo yan na higit pa sa tao minsan. Alam mo yan. Mahal natin ang mga aso kasi hindi yan makakapagsalita ng hindi maganda tungkol sa'yo eh, di ba? Laging masaya lang yan. Tapos, kapag namatay, parang, alam mo nandun papunta minsan, kaya ayoko, pero wala eh. Ganon talaga, di ba? Hindi naman matatapatan nung sakit ng pagkawala nila, tawag mo rito, yung saya na binibigay nila nung nandito pa sila, kaya I feel for you. Ayun, sana lang kahit may pinagdadaanan ka mga ganyang bagay ngayon, magampanan mo pa rin yung mga function mo dito sa mundo. At si Ian po, umiiyak ngayon kasi tinapakan ng aso. Bigel lang naman yung tumapak sa'yo, pre.
Pre, yung kuko yung... Yung kuko ba? Yung kuko. Sorry. Pero yun nga, hoping na maging better ka na soon. Kasi mahirap yung bagay na yan. Mahirap yan. Marami sa atin. Teka lang, bakit mo kinutsara yung semento? Anong ginawa mo? Ba't mo kinutsara? Hindi ko kinutsara. Pero yun nga. Sorry, may ginawang kakaiba to si George. Pero hoping na magampanan mo again yung mga roads mo dito sa mundo. Kaya mo yan. Mahirap lang yan. Pero kaya mo yan. As for dun sa partner mo na nag-cheat sa'yo, isang malaking niya. Anyway, tuloy na tayo sa pagluluto natin. Bawang na nakachop na. Giniling na baboy. Giling, pare. Ang goal nga natin dito ay lumagkit siya. Yun yung gusto natin. Parang palaman na siomay. Yung datingan. Paminta. Maraming paminta. Oyot. Pwede natin ilagay dyan. Simplihan lang, basic lang muna. Pero kayo, kung may kayo naisip na ilagay dyan, kung hindi lang kayo hater pwede kayo maglagay ng pasas dyan. O kaya, dates. Diba? Noong nakaraan pumunta si Mek dito, yung kaklase ko, nagbigay ng dates. Naubos na ba natin yun? Alam mo to si Amity talaga. Ano lang to si Amity ay isang wizard na naatasang bantayan ng mundo na nagpapanggap lang na tao para hindi siya mahuli. Minsan kasi, ito legit to. May mga bagay ako alam kung tinapon ko na. Pero hahanapin ko kay Amity. Tapos makikita niya. Di ko alam paano niya ginagawa. Pero ako mismo tapon, binali ko pa yun. Tapos nahanap niya. Buo na daw pagkapalit. Parang di ba? Di ba? Ayan may nakasulat pang Ninong Ryan di ba? Lagyan natin ng dates to. Naalala ko tuloy dati, nasa resto pa ako. Gitna ng service. Gitna ng dinner service. Nagbaha. Sumabog yung grease trap, ganyan. Tawagin niyo si Tasan. Meron kaming on-call na doon, tubero. Siguro mga 15 minutes, dumating si Tasan. Si Alvin alam tong kwento na to. Kwento ko na sa inyo to So ganito, dumating si Tasan, parang, ba yan? Parang gano'n yung itsura. Tawag niya pa ako. Tapos parang pagod na pagod siya sa buhay niya. Tapos eto, grease trap, Sabi ni Tasan. Okay na. Wala siyang ginawa. Nakita ko, pre, na wala siyang ginawa. Nakita ko talaga. Worried ako Ako head chef nun Hindi pwede na nagbabaha yung kusina niya sa gitna ng dinner service. Hindi pwede talaga. Hindi siya naglabas ng kahit anong Pre, ang tubero, may mga tools dito yan. O kaya may toolbox yan. Wala siyang nilabas na kahit ano. Tapos, minap ni Kuya Igna. Minap niya na, pre, hindi na talaga nagkatubig. Tapos ako, buong service. Ano yun? Pre, wala talaga siyang ginawa. Di mo tinanong? Hindi ko na tinanong kasi kinailangan ko munang para masabi kong gawa na. Kinailangan niya munang umalis at mag-map si Kuya Igna para malaman kung totoo bang nagawa na. Nga, buong gabi, hindi na talaga tumuli yung grease trap. Pre, talaga sabi niya lang. Pre, hindi ko talaga alam. Pero nung gabing yun, di ako makatulog. Paano ginawa ni Tasan yun? Tapos eto nga, naisip ko nun, hindi talaga ako makatulog. Pre, sabi ko, siguro to si Tasan, talagang wizard to. Mga 400 years old na to. Tapos may binabantayan lang na na kayamanan. Tapos kailangan niya lang mag-blend in sa mundo ng mga tao. Tapos, nung araw na yun, punong-puno siya, baka galing siya sa misyon, hindi niya na tinago yung powers niya. Ginawa niya na lang. Pre, kasi kung ikaw ay undercover agent, ipapakita mo na yung persona mo. Pero si Tasan, pre, wala. Anyway, matapos ang kwento ni Tasan, dates lagay natin dyan, tapos giling pa. Pre, okay na tong natin, tokwa natin. Yan natin dyan. Tapos palamigin lang natin ng konti. Kasi kung makikita nyo nga, ganito sana yung bala ko. Pakita ko. Hatiin to. Kung di kayang hatiin lang, bubuksan natin yung taas na yan. Tapos papalaman na natin. Tapos yung tokwa, ihahalo rin natin dito, yung matatanggal natin. Halo din natin. Okay, yung gamitin sa iba. Tapos, lulutuin pa natin uli yan para naman maluto yung laman sa loob. So, itong palaman natin, okay na to. So, hintayin na natin lumamig yan. Tapos, stop na tayo. So, hiwaan natin to dito. Try muna natin dyan sa... May tiklop Tapos, susubukan natin as best as we can na makuha lahat ng laman niya or pinakamaraming laman na pwede nating makuha nang hindi nadadamage yung labas. Ay, pre! Ano to? It's gonna work. Oh, tinan mo. Tinan nyo to. Wala nang laman yan. Ang susi lang talaga dito ay kailangan talaga medyo matagal yung pagpiprito talaga. Again, ayun, ito yung sinasabi ko, tinan mo. Yung loob ng tokwang lugawan. Yung butas-butas, diba? Okay lang magkadurog-durog kasi ihahalo naman natin yan dito sa ating mixture. Matubig siya, pre, Matubig siya. Siguro may tayo dyan? Katsa? Matubig siya, pre. Baka makagulo to sa lagkit ng mixture natin. Op. Yan. Ayun grabe ang begot. Ngayon natin dyan. Tapos kuha tayo ng mixture. Huwag muna lahat. Sayang halos lahat na pala yan. Slowly and gently, papalaman na natin yan. Pagkaganto naman kasi, tinan nyo. Tinan mo mabuti mabubukan nyo yan na ganyan, di ba? Huwag malalaking chunks, kahit ganyan-ganyan lang. Konti-konti lang. Daming laman ng wallet na to. Di ba? Tsaka ang bigat niya. Heavy. Teka, mukhang kukulangin. Isasama ko na lahat to. Ayan. Dahan-dahan lang, pag lalo dito sa part na to kasi baka mapunit yan. Parang yung alam mo yung alkansya na may mukha. Nakakatakot ang alkansya mo? Mukha siyang box ng pre ng
Kung saan nasinsigod. Eh na naman, spoiler na naman sa Demon Slayer. Tapos ako na naman mababas. Oo. Ayan, o sige. Ako muna, baluti ko muna to. Baka dumamay pa yung spoiler ng Demon Slayer dito. Ililigtas ko kayo. Cut mo muna yan. Okay. So, eto na, napalaman na natin lahat, pare. Di ba? Yan, napakaganda. So, meron tayong tubig dito kasi i-brace natin to. Pwede na natin to pwedeng prito uli, di ba? Actually, pwede naman, low fire. Pwede naman yun. Pero gusto ko siyang pasukan ng iba pang lasa, di ba? Introduce flavor whenever you can, pare. So, tubig. Lagyan natin ng oyots. Asukal. Yan, 5 spice. Ito yung magbibigay sa kanya ng ano? Ha? Oo, tama. Ito yung sinasabi usually na Chinese flavor. Parang lasang Chinese cuisine. Ito yun. Oyster sauce, syempre. Tapos, ito mga stuffed tofu natin. Feeling ko talaga nag-i-exist na to. Hindi ko lang alam kung paano isa-search. Siguro, taupo parang ganun. Hinaan lang natin. Tapos, dito lang muna to hanggang maluto. Saglit lang naman din yan. Siguro tansya ko, 10 to 15 minutes. Kasi medyo makapal Makapal siya di ba? Tsaka medyo siksik yung palaman natin, di ba? 10 to 15 minutes. Tapos, kung matatakpan nyo, mas maganda. Pwede na. Kasi yung type namin dito nakalubog ng konti, so tatapon siya. Tatakpan lang natin yan dyan. Tapos, yun. Cut. Okay na ata to. Ayan. Ngayon, kunin natin isa-isa. Oh! Andun siya. Solid ba? Ay, solid. Ngayon, palaputan natin yung sauce, pare. Cornstarch water mixture. Naamoy niya. Eh, meron ka naman tong dried turkey duck pala, duck. Spoiled yan, pre. Konting oyster sauce pa na natubigan na. Tapos, ang ating stuffed tofu. Tokwa, pare. Sesame oil. Yun. Tapos, konti lang berde. Spring onion. Okay naman itsura niya, no? Parang masarap may crispy garlic ko. Hindi, okay na yan. At eto na nga, pare, ang ating stuffed tofu. Di ba? Lakas ang tawa ni Medyo binaboy ka dun. Nagtatanong Dami mo kasi ebas Hindi, na-realize ko na pwede pala ako makontent. So, paano natin malalaman kung masarap yan, pare? Take muna natin yan. Pero bago yan, Jerome, soma ka muna. Konti lang. Perfect bite. Knock! Biglang pumasok sayang. Who's there, leche? Tokwa! Upside, inside out. Living la vida, Tokwa. Living la vida, Tokwa. Sabay na yun ang shibangos. Bangoso. Shibangos. Oh, baby, may shibangos. Pwede yan, pre. Oh, pare, the perfect bite. Knock. Who's there? Tokwa. Tokwaho. Sa dami noon na nanligaw sa iyong poging, nakapilang baldeng pabling. Sino ba mag-akalang tayo ay magmahalan? Magkatuluyang suntok sa buwan ka lang! Irog ko! Sa ganda mo at bait ay... Okay na, makaka-copyright tayo. Diba ang ganda? Ayos lang. Parang Suntok ba? Kamusta? Okay naman. Parang mag-Chinese style. Si Alvin, Chinese si Alvin. Meron siyang, 25% Chinese si Alvin. Ikong why? Pero for some reason, hindi to mahilig sa mga Chinese flavors. Di ba? Lagi niya sinasabi. Ano lang yun. Pero yung gantong flavors, yung 5 spice nga, hindi niya trippy masyado Ako trip ko yung bagay na yun, di ba? Hanggang chowing lang kasi si Alvin. Pero, kamusta yung pagiging tokwa niya? Tokologist ka alam mo yun? Parang mahina na yung tokwa. Yeah, syempre. Karne na yung main focus niya. Pero nandun yung tokwa sa loob Nandun. Ang maganda doon, nandun yung leather na pritong tokwa sa labas. Sa labas. Naranasan mo yun. Tapos yung fresh na tokwa na nasa loob pa rin. Di ba? Feeling ko, kung eto hindi natin pinigay yung tokwa, feeling ko baka buwaghag siya. Pero come to think of it, buwaghag man siya, baka okay lang. Kasi naka-encase naman siya Di ba? Naka-encase naman siya dun sa Isa pa actually pwedeng gawin dito na naisip ko lang. Pwede ang palaman ito parang torta. Ito kasi medyo kekyam,
or sausage yung laman niya, dense yung laman niya. Kapag tokwa, giniling, buyas bawang, tapos itlog, mas light yun. Na. Oy, who's there? Tokwa. Tokwa ho. Araw, nagmamaneho sa Cubao. Pip, 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 pip. Aking nakita, babaeng saksakan ng ganda. Tokwaw! Oh, yung second voice niya, okay lang. Okay na. Narinig na namin. Wow! Diba? George, halika dito. Kasi hindi mo trip yung maanghang eh. Ito hindi to maanghang. Wala tong kaanghang-anghang. Masarap to. Gusto ko nga ito eh. Diba? Masarap. Masarap siya. Kamusta yung spice sa'yo? Si Alvin di mahilig doon eh. Ikaw? Sakto na sa akin. Yung bango, okay lang sa'yo? Kasi pag nilutaan mo siya, parang magun straight. Oo, gumaganon-ganon siya, di ba? Okay naman, di ba? Ano to? Papalitan ko na yung hummus. Ito na yung pangalawa ko sa lahat ng diluto ngayon. So, mapo tofu, eto, hummus. Tapos ano pa isa natin ginawa? Ano yung huli? Pakwaw! yung fries. Huli sa akin yung shake. Knock. Ay, yan na! Who's there? Bago mahuli ang lahat. Tokwa! Tokwa! Tokwa, wish your girlfriend was hot. Tokwa, wish your boyfriend was hot like me. Nag-knock na siya. Knock na ba yun? Hindi ka namin ng oras para makapilihan kasi mapapahiya ka. Takwaw! Huwag mo ikakat yan ah. Gusto kong makita niyo yung proseso ko. Knock. Tokwa! Tokwa! Tokwa lang! May bintihan! Tokwa! Makain mo na dali ka. Okay lang sa akin. Pabukas. Isip ka lang ng tokwa dyan. Knock! Who's there? Tokwa! Tokwa! We don't talk anymore. Pwede. Maganda yun, pare. Maganda yun. Pwede yun. Maganda panapos siya. So, mga inaanak, maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo pang manood ng mga ganito, ayan, click nyo na yung mga video yan. I love you, mga inaanak. We don't talk anymore.